Tama lamang ang araw na iyon para sa binatang si Wendell. Sakay siya sa kaniyang kotse at papunta sa kaniyang opisina upang simulan ang panibagong araw ng trabaho roon. Lalo't ngayon ay talagang malago na ang kaniyang negosyo. Napadaan si Wendell sa gitna ng mga vendor sa gilid ng kalsada. Napailing siya. Naisip niyang makailang ulit na ring pinaalis ng kanilang pamahalaan ng mga taong ito sa gilid ng kalsada dahil sa pagiging sagabal nila sa daan. Ngunit, hindi naman masisisi ni Wendell ang mga taong ito dahil dala na rin sa kahirapan, kaya naman kahit delikado ay pabalik-balik ang mga ito sa gilid ng kalsada. Akmang tuluyan nang aalis si Wendell sa kalsadang iyon nang mapansin niya ang isang matandang tindero ng kakanin. Kakaiba kasi ang kilos nito at mangot na mangot ang hitsura. Bakas ang pagod sa mukha nito at tila ba nakakagdag pa sa hirap ng kanyang dinaramdam ang init ng panahon. Isang sandali pang tinitigan ni Wendell ang matanda, ngunit maya-maya ay nagpasya rin siyang tuluyan na itong babain mula sa kanyang sasakyan. Agad niyang pinuntahan ng matanda upang sana ay bumili ng paninda nito upang siya ay makatulong, ngunit ganoon na lang ang gulat ni Wendell nang bigla na lamang natumba sa kanyang harapan ang matanda. Hindi nag-atubili si Wendell na dalhin ito sa ospital upang ipagamot. Sinagot niya ang mga bayarin nito sa ospital, maging ang mga gamot na iniresita ng doktor na tumingin dito. Napag-alaman niya kasi na heat stroke ang matanda. Bukod pa roon ay na-overfatigue na rin ito sa kakatrabaho para kumita. Gayong masiyado na itong matanda para gumawa ng mabibigat na bagay. Maraming salamat sa iyo, iho. Hulog ka ng langit para sa isang pobreng katulad ko. Iyak ng matanda nang mahimasmasan ito at bumuti ang kalagayan. Tuluyan nang hindi nakapasok sa kanyang opisina si Wendell dahil minabuti niyang bantayan na lamang ang kawawang matanda, lalo at napag-alaman niyang mag-isa na lamang ito sa buhay. Wala pong anuman iyon, Manong. Mabuting ako at nakita ko kayo. Eksaktong naparaan ako sa tapat ng tindahan niyo bago pa ho kayo mag-collapse. Nginitian ni Wendell ang matanda. Pinayuhan siya ng doktor na pagpapahingain na lamang muna ng ilang araw ang matanda dahil hindi ba ito maaaring bumalik sa pagtatrabaho habang hindi pa nito nababawi ang kanyang lakas. Ngunit, nagpupumilit ang matanda na hayaan na siya ni Wendell na magtrabahong muli. Iho, nagpapasalamat ako sa mga naging tulong mo sa akin, pero hindi ako maaring sumunod sa iyo. Kung hindi ako magtatrabaho para sa aking sarili ay wala akong kakainin. Malalagutan din ako ng hininga dahil sa gutom. Paliwanag ng matandang tindero sa kanya. May punto naman ang matanda kaya naman napaisip si Wendell. Huwag ho kayong mag-alala. Ako ho ang bahala sa inyo habang nagpapagaling kayo, Manong. Anoy ni Wendell na agad namang ikinatuwa ng matanda. Isa pa, sa bahay ko na ho muna kayo tumuloy habang nagpapagaling kayo para mas maalagaan ko ho kayo. Nabanggit niyo ho sa akin sa bangketa lang kayo natutulog. Hindi ho ba? Dagdag pa ni Wendell na hindi na rin naman hinindihan ng kanyang tinulungan. Ganoon na nga ang nangyari. Nang araw ding iyon, ay inuwi niya ang matanda sa kanyang magarang bahay. Hindi nito maitago ang sobrang pagkamangha. Ikinatuwa naman iyon ni Wendell at kinabukasan ay nagpasya na siyang pumasok sa trabaho. Ibinili na lamang ni Wendell sa kanyang mga katulong sa bahay ang nasabing matanda. Sa kalagitnaan ng araw na iyon sa opisina, isang tawag mula sa kanyang bahay ang natanggap ni Wendell mula sa isa sa kanyang mga katulong. Sir, pinasok po tayo ng mga magnanakaw. Umiiyak na anito sa kanya na ikinagulat ng binata. Agad siyang umuwi sa kanyang bahay upang alamin ang tunay na nangyari. Napag-alaman ni Wendell na nakapasok
pala sa kanilang bahay ang naturang mga kawatan nang dahil sa matandang kanyang taos-pusong tinulungan. Hindi akalain ng binata na kahit sa kanyang mamagandang loob ay kamuntik nang mapahamak ang kanyang mga kasambahay bukod pa sa pagkawala ng kanyang mga gamit sa bahay. Mabuti na lamang at agad ding nahuli ang mga kawatan dahil hindi agad nakalabas ng kanilang subdivision ang mga ito sapagkat naitawag agad ng kanyang kasambahay ang insidente sa mga gwardya. Agad na nahatulan sa pagkakakulong ang mga ito kasama na roon ang matanda. Ang kwentong ito ay nagpapahiwatig na kahit ano kabutihan ang iyong ipakita sa iyong Kabayan, mahilig ka ba magbakasyon o mag-travel and tours? Ang Enelyn Travel and Tours, pwede tayong mag-inquire. Mayroon tayong international and domestic flights. Inquire lang sa Gmail, enelynpubs86 and gmail.com and Facebook account Enelyn B. Pabila and Facebook page Enelyn's Travel and Tours. Ano pa ang iyong hinihintay? Inquire na!